Seguridad ang isa sa mga binabantayan sa botohan sa Cotabato City matapos po ang insidente ng karahasan doon kamakailan. Kaya update po tayo sa balita live ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Connie, marami-rami na ang pumunta dito para bumoto sa Rojas Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Isa ito sa 33 voting center dito sa lungsod. May mga nagbabantay dito na Marines at pulisya. Bantay sarado ito ng kapulisan dahil kung matatandaan, Connie, may nangyaring insidente ng pamamaril dito noong nakaraang linggo kung saan 3 katao ang patay, kabilang na ang tumatakbong barangay kagawad at isang residente. Ang pinangyarihan ng insidente malapit lang sa paaralang ito, isang kanto lang ang pagitan. Ito rin umano ang naging dahilan kung bakit nag-back out ang 12 guro dito na magsisilbi sana bilang electoral board. Pero may mga guro pa rin na andito ngayon na nag-a-assist sa eleksyon. Mga pulis ang pumalit sa mga nag-back out na guro. 7 classroom sa paaralang ito ang nagsisilbing voting precinct para sa higit 2,000 botante dito. Sa buong Bangsamoro Region, higit 8,000 mga pulis ang i-deploy ng Police Regional Office BARM ngayong araw. Dagdag puwersa nila ang higit 1,000 pulis na galing sa iba't ibang rehiyon ng bansa at mula sa iba pang armed forces. Samantala, pasado 6:00 kanina, may naiulat na insidente ng pamamaril sa Barangay Bugawas, Dato Odin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Sa impormasyon mula sa pulisya, 2 tao ang patay na kinilalang sina Johymen Ube at alias Mistake. 4 naman ang sugatan na sina Muhalidin Sulaiman, Jeric Alon, Nasrudin Salik at Harong Tating. Sa ngayon, natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 4 na taong responsable sa krimen na sina Romar Abbas, Keds Lidasan, Michael Abbas at Teng Kapaya. Habang kinikilala pa sa ngayon ang iba pa nilang kasamahan. Connie, nangyari umano ang insidente ng pamamaril bago pa man nagsimula ang botohan sa naturang barangay. Lumalabas din sa investigasyon ng kapulisan na posibleng papunta sa kanilang voting center ang naturang mga biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng otoridad at inaalam pa kung ano ang motibo ng naturang pamamaril. Connie. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.